Good day mga boss! So for today's video ay meron pa akong gagawing Xiaomi Mi Pad 5. So ang problem po ng unit na to ay hindi po nag-charge, hindi nagpa-power on, or mas kilala ang problema na ito sa dead boot. So halos lahat po ngayon ng mga tablet, cellphone ay common issue talaga mga dead boot dahil ito ay ginagamit sa laro, ginagamit na naka-charge, uminit na hindi pa pinapahinga. So ito nga pa pala ay isang Xiaomi din po. So hindi lang sa may mga cellphone may dead boot, pati rin dito sa mga tablet ay deadboot rin po. So halos lahat ng unit ngayon ay pare-pareho na po ng mga problema. At ito ay binabaklas ko na nga itong kanyang motherboard para maumpisa na po gawin. So ang solution po natin dito ay common issue lang din po ito. Pareho po ng ibang mga Xiaomi, ibang mga Poco. So CPU and RAM reballing pa rin po ang gagawin natin dito. So meaning sa ganitong procedure po ay hindi po tayo magpapalit ng pyesa. Tayo pa magre-reball lang ng CPU and RAM nito. Kagaya ng sa previous namin ginagawa, kagaya ng mga Poco rin na mga deadboot. At dito nga sa steps na to ay tinatanggal ko na yung RAM. At syempre, isusunod ko na rin dito ang kanyang CPU. Kung nakikita nyo po dito sa video, ganito po ang procedure nito. Sa mga gusto nga po pala sumubok nito, careful lang po kayo sa paggawa nito. Kailangan alam nyo po or tansyado nyo ang heat at air na ginagamit nyo bago nyo po binubunot or chine-chief off ang RAM and CPU. Dahil kapag nasobrahan po kayo sa init nito or napatagal po ang inyong pag-heat ng CPU and RAM, pwede pong maging palyado ang inyong CPU or RAM. At kapag naging palyado na po ang CPU, ito po ay hindi na magagawa. Ang RAM naman po kapag naging palya, pwede po itong magawa pa dahil napapalitan po ito. So medyo mahal nga lang dahil papalitan niya po itong RAM na to. So ang presyo naman po ng RAM ay nakadepende naman po sa kung ilang gig po ang RAM. Then kapag nagpalit po tayo ng RAM, wala naman po ditong mabubura. Kapag CPU lang po ang pinalitan or nasira, hindi na po ito magagawa. Pwede rin palitan ng CPU nga po pala. Yun nga lang napakahirap ng procedure at syempre napakamahal. Kaya kapag may mga CPU problem na, ay suggest po namin bili na lang ng bagong motherboard or bagong cellphone. Pero kadalasan naman po sa mga deadboot ay nagagawa pa naman po gamit ang revolving po. So dito sa video, ang ating gagawin lang po dito or ang solution lang po sa deadboot na Xiaomi tablet na to ay revolving lang po kagaya ng ating mga ginagawa. So dito ay nililinis ko ng CPU and RAM nito. So ganito lang po, ingat din po kayo dito sa paglilinis ng mga CPU or chips nito. Dahil kapag na-bended po ang chips na to, yun po, isa rin po yun sa magkukos upang masira ng tuluyan ang kanyang chips at hindi na po magawa. So napakarami na mo talaga ng mga deadboot ngayon, Kahit anong mga brand nga po pala may mga deadboot na, hindi lang dito sa Xiaomi. Maging sa Samsung, Apple, Huawei, Honor, mga Realme, Vivo, halos lahat po ng brand ay may deadboot na po. Kaya kung ako sa inyo, doble ingat na lang po kayo sa paggamit ng inyong mga cellphone or tablet. Talagang ingatan po ninyo na wag ma-overuse kasi sa pagtagal naman po talaga ay made-deadboot yan. Pero mas maganda kung ingatan po ninyo para naman hindi naman ganun kadali ay ma-deadboot or masira agad ang inyong mga cellphone. So ito namang tablet na to, after naman ito ma-reball ay magiging okay na rin po ito kasi hindi pa naman talaga tuluyang napalya kanyang CPU and RAM niya. So kaya ito malaki ang chance na magawa, and then fresh pa po ang board na ito, and then first time pa lang po ito ma-deadboot. So sa may mga ganitong issue naman nga po pala, ay punta lang po kayo sa aming shop. Pwede nyo po yan hintayin at panoorin habang ginagawa namin. At kung kayo naman po ay malalayong lugar, kagaya ng mga province, pwede nyo po yan ipadala sa amin via LBC. PM lang po kayo sa aming Facebook page para makapagbigay po kami ng complete details kung saan nyo po ipapadala ang inyong mga cellphone. At sa mga taga dito lang po sa Metro Manila, pwede nyo po ipadala sa amin via Lalamove or any rider delivery po, Grab, Angkas, basta po pwedeng ipa-deliver papunta sa aming shop po. Basta mag-PM lang po kayo sa amin. So, follow nyo po kami sa aming YouTube channel, TikTok account, and Facebook account po para lagi kayong updated sa mga nire-repair naming mga cellphone. So, ngayon po, ang ginagawa natin dito ay tapos na natin ma-reball ang CPU and RAM. Kaya, ang next step po natin dito ay ibabalik na po natin ang kanyang CPU one by one. So, nakikita nyo po dito sa video, inalalapat ko na ang kanyang CPU, and of course, syempre, i-hot air pa po natin ito para yung kanyang mga reballing ay kumapit po sa kanyang motherboard. And take note po ulit, mas iba na po yung settings ng heat dito sa paglapat or pagbalik ng CPU kaysa sa pagbaklas po dito. So dapat dito kapag ibinabalik nyo na po yung CPU, ay siguraduhin nyo po talagang tansyado nyo yung init ng hot air nyo
at yung air po upang hindi po matuluyang pumalya ang CPU na to. Kaya kung napapansin nyo po dito, talagang ingat na ingat ako kapag nagkakabit ako ng mga chips ng cellphone para hindi po masayang ang ating pagod at para hindi po masira ang chips. So ito naman pong ginagawa namin ay taon na rin po kami nitong gumagawa, kaya yon, kabisado na po namin ang pagbunot at pagbalik ng mga chips na to. So oo nga po pala, ang mga CPU at RAM ay may kanya-kanya rin po itong size. Hindi po pare-pareho ang CPU at hindi rin po pare-pareho ang size or sukat ng mga RAM po. Merong maliit na CPU, merong malaki, meron pang mas malaki kagaya po nito. Meron ding malaki ang CPU din maliit yung RAM. May mga ganun pong sukat. Pero kahit anong size naman po nito, lahat naman ito ay na-encounter na po namin. At hindi lang po dito sa Xiaomi, maging sa mga Oppo, Vivo, and halos na-encounter na po namin ang mga deadboot issue na to kasi araw-araw po sa shop, puro deadboot po talagang tanggap namin. May mga walk-in at mga karamihan galing din po sa mga LBC, mga pinapadala galing province at mga delivery po. Kaya yan, araw-araw kami nakaka-encounter ng iba't ibang klase or iba't ibang brand at model ng mga cellphone na puro deadboot po talaga ang mga issue. At dito po ay naikabit ko na ang kanyang RAM. So proceed na po tayo dito. Assemble na po natin itong tablet. Ibalik na natin itong kanyang board sa kanyang LCD upang matesting na po natin. So yan, kung napapansin nyo po dito, inilalagay ko na ang kanyang motherboard sa kanyang LCD frame. So be careful po kayo sa pagbalik ng board na to kasi kung ma-bend rin ang board, hindi rin po yan mabubuhay. Kaya kung pansin nyo po dito, talagang ingat na ingat ako kahit nag-assemble ako. Kahit kabisado ko na po talaga tanggalin at ibalik ito, nandyan pa rin ang doble ingat ko sa pagkakabit nito. Mahirap na po kasi kung madisgrasya, sayang po yung pagod. Kaya sa ilang taong kong paggagawa nito, hanggang ngayon ay doble ingat pa rin ako kapag ikinakabit ko na talaga ang mga parts para hindi masayang yung pagod at pag-repair nito. Kasi mahirap din po ito gawin kahit sanay na po kami nito, ay nakakapagod din po. At yan, i-testing na po natin dito. Nakita po ninyo, nag-power on na po at lumitaw na ang kanyang logo na MI. So ibig sabihin ay successfully at 100% nagawa natin ang tablet na to. So kung nakita nyo po sa video, wala po tayong pinalitan. Tayo po ay nag-reballing lang, cleaning natin yung mga dating bola, sealed, at nireball natin ulit para maging fresh na pang bola. Para mabuhay na po ito. So nakikita po ninyo, naka-password po dito. At syempre, tinawag ko yung customer upang ipa-enter ang kanyang password dito. Kaya, enter po natin to para ma-check po natin ang loob. At yung ano nito, nga po pala kapag nag-revolt tayo nito, wala naman pong mabuburang mga file dito. Contact, feature, o kung ano-ano naman po nakasave dito, mga data nyo, mga videos, ay wala pong dito mabubura. Dahil hindi naman po tayo nag-software, tayo po ay nag-revolt lang po or hardware. So ayan po, nakarating na tayo sa normal mode at kita nyo po, buhay na buhay at okay na po ang tablet na to. So pwede na po ito ulit gamitin. So sa owner nito, thank you po for trusting and ingatan na lang nyo po ulit itong tablet ninyo para tumagal po ito at hindi na po ulit masira. Thank you and good day!